talaga naman, sabi nga, sa lahat ng pagkakataon kung wala ang Panginoon sa ating buhay, tayo ay failure talaga. So dapat lang, kaya dinesign ng Panginoon na sa buong isang linggo, meron kang isang araw na kailangan mag-report ka sa Kanya. Mag-report ka, magpuri ka, magpasalamat ka sa accomplishment na pinagkalob sa iyo ng Diyos within that week. Kaya kailangan, ito, ginagawa natin. At kung minsan, hindi natin nagagawa ito, paalaala, irregular natin ang paglapit natin sa Panginoon. Kasi sabi ko nga lagi, ikaw naman ang papapurihan ng Panginoon. Ikaw naman ang pagpapalain ng Panginoon. Kaya magandang umaga muli sa bawat isa, dito sa atin, sa Burning Bush, at maging sa Pilipinas, sa Divine Word of God Christian Church. Muli na naman, binigyan tayo ng isang linggo na nakalipas. Napakadali lang ng panahon. At ang pinakamahalaga sa lahat, hindi tayo nakakalimot magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil lahat na biyaya na natin natatamasa sa araw-araw, ito man sa ating kalagayan, sa mga provisions na ipinagkaloob, pasalamatan natin ang Panginoon. Lalo na sa ating buhay dito sa lupa at maging sa buhay natin sa darating na panahon. Kaya dapat maging masaya tayo sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? So, ulitin natin itong masayang araw. Greatest day in history, that is fitting, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus praise alive. He's alive. Happy day, you washed my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, we at last meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. Happy day, you washed my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. Oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name, Jesus. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Hallelujah, God. Forever I am
So, punta tayo sa message ngayong umaga. At alam ko ito yung gustong iparating ng Panginoon. At kung maalala natin nung nakaraan, mayroon pa sana akong idudugtong doon. Kaso, Christmas ngayon. Balik tayo muna sa Christmas. So, tayo pong manalangin muna. Purihin ka, Panginoon, sa mga oras na ito, na kanina pang umaga, maging kahapon, ay patuloy mo kaming pinalalahanan. At napaka-ganda ng mga payo mo sa amin, sa bawat isa sa amin. Dahil napakalalaking tulong ito, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay, lalo na sa kalagayan namin sa kasalukuyan. Na kung ano mga sinabi mo sa iyong mga salita, noon pa man, ay nakikita na namin at nararanasan na namin sa kasalukuyan ang nangyayari. At alam namin yung pangako mo na sinasabi mo malapit ka nang bumalik. Ito po ay ang mga sinyalis na mga sinabi mo ay nararanasan na ng bawat isa. At ang aming lang kahilingan sa iyo sa mga pagkakataong ito, palakasin mo ang aming mga puso't kaisipan, ang pananampalataya namin, na anuman ang kaharapin namin sa araw-araw, ang katapatan mo ay hindi nagbabago at umaasa kami ng aming mga buhay ay nasa iyong mga kamay. Anuman ang mangyari, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil alam namin hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan. Ang kahilingan namin sa mga oras na ito, punuin mo ng iyong presensya ang lugar na ito, ang Espiritu Santo na siyang kumilos sa puso, kaisipan ng buhay ng bawat isa. Na Lord, maalala namin ang kabutihang mga ginagawa mo sa aming mga buhay at ang mga ninanais mo upang lagi kaming tagumpay sa aming kinakaharap sa araw-araw. Kaya inaangkin namin ang kapangyarihan mo, maging ang mga anghel mo, charge each one of us, Panginoon, na ano man mga plano, ano man ang gustong gawin ng kaaway, o gusto kaming disturbuhin, Lord, hindi po ito mangyayari dahil ang kapangyarihan mo ang siyang lumulukob sa buhay ng bawat isa, the power from on high, and we declare the mighty power na nagmumula sa trono ng iyong biyaya. Ito po ang aming katagumpayan dahil ikaw ang laging matagumpay sa lahat ng pagkakataon. Binabalik namin ang kapurihan, kadakilaan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So buksan natin ang 1 Peter chapter 1, verse 3 to 9. 1 Peter chapter 1, verse 3 to 9. Kita po natin, sa verse 3, sabi dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you. Verse 5, who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Verse 6, in this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. So that the proof of your faith, being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Verse 8, and though you have not seen him, you loved him, and though you do not see him now, but believe in him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory, obtaining as the outcome of your faith the salvation of your soul. So nakita po natin yung magmula sa verse 3 at napakaganda po ng nababanggit dito. Kung ulitin natin, sabi nga dito sa verse 3, Blessed be the God of the Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope
born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you. So napakaganda. Kasi kumbaga alam natin na hindi pa man kumbaga ang akibat ng born again ay dahil doon sa resurrection ni Christ. So nag-resurrect si Christ. So there is a truth. Kaya yung pagiging born again, there is a truth. Ang may kulang lang tayo minsan. So mapapansin po natin yan. Ayan. Sabi sa verse 6 nga doon, in this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. So marami tayong distress sa kasalukuyan in various trial. Pero yung living hope na sinasabi doon, yun po ang ating kapitan. Dahil ito po yung sinasabi ng Panginoon. So makikita po natin na sabi sa 9 doon, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your soul. So napakaganda po niyan. So ang title po nito, Salvation in Christ. So tamang-tama kasi, alam natin na sa Pasko, itong celebration ay talaga ito, di ba, birthday ng ating Panginoong Jesus. Dito natin, nung pinanganak ang Panginoong Jesus, dito natin alaman ang salvation ng ating kaluluwa. Kumbaga, dito natin nalaman, yung mga nakaraan, yung inaral natin na the mystery revealed to Apostle Paul, na binigyan tayong karapatan na makasama doon sa mga pinili ng Diyos para tayo ay humantong doon sa buhay na walang hanggan. Ito po ang binigay sa atin at yan ay makakamtan lamang natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya di ba natuwang iba dahil pinanganak na ang magliligtas sa bayan ng Israel at nasama tayong mga Gentiles. Kaya ang title nito, Salvation in Christ Jesus. So what does salvation in Christ Jesus bring to us? Ano ang naidulot sa atin ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus? So ano bang kaligtasan mayroon diyan? So kaya nga kung mapapansin natin yung pinag-aralan nating passage sa Book of Ephesians, mayroon pa sanang topic yun doon. Kaso sabi ko nga, Christmas season ngayon, kaya punta muna tayo sa topic tungkol sa Christmas. At ang Christmas, alam natin yan, ay Christ's salvation na binigay sa atin ng Panginoon para masave tayo. O to save the people from sin or kaya to save people dito sa mankind, yung mankind mailigtas. Kaya pinadala ang ating Panginoong Jesus, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. So ito ang sentro ng Kapaskuhan. Kaya kung mapapansin natin, nakakalungkot, marami ako nakakausap na kanya-kanya naman daw kumbaga kanya-kanyang racket lang yan kung paano may celebrate ang Christmas. Pero the real Christmas talaga ay pag-celebrate na binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon ng panibagong kaligtasan ng buhay mo. Kaya rinirenew, kumbaga sa bisa natin, nire-renew na maging active ulit. Ngayon, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon para maging aktibo tayo sa pagkatawag sa atin ng Diyos bilang mga pinili through preaching para masumpungan natin ang buhay na walang hanggan. So, yun po, kaya yan ang Christmas. Hindi yung, sabi nga ng isang mangaral, hindi yung Peter, ihanda mo yung gitara, ikaw dyan kasi magkakaroling tayo. Hindi po ganun. Dito, ang ginagawa dito is ipinapaalala, muli, rinirefresh sa ating mind kung paano ang isang Christmas, ito po ay paalala sa ating buhay na walang hanggan, sa kaligtasan natin na tinubos tayo, sa kabila na tayong makasalanan, binigyan tayo ng pag-asa na makapanumbalik sa Panginoon at makasunod sa Kanyang kalooban para magtamo tayo ng buhay na walang hanggan. Praise God. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang tungkol sa ano nga ba ang naidudulot sa atin
nagkaligtasan na kay Kristo. So what salvation in Christ Jesus does for us. So, kung elaborate natin ito para makita natin at maunawaan natin mabuti kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang masaganang habag ng Diyos sa atin dahil sa ating kaligtasan na kay Kristo Jesus. So makita natin kung gaano, ano yon? Kalawak. So nakita, kung bubulay-bulayin natin yung mga verses na yan, gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim, ang masaganang habag. Masagana pa, malawak na, mahaba pa, mataas pa, at masagana pa habag ng Diyos sa atin. Ngayon, kumbaga, kung tututukan natin, hindi ba tayo nahiya sa Panginoon? Sa kabila na binigay na sa atin ang napakagandang pag-asa. Kumbaga, lahat na napaka-open masyado. Kumbaga, napakalaya. Pero nasa sa atin na yon. At kung ano ang ating dapat ibalik sa ating Panginoon. So, kung malalaman lang natin at maunawaan nating mabuti ang masaganang habag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo, baka seryosohin na natin ang ating pagsunod sa Diyos. Hindi basta binabaliwala. Marami pa rin sa ngayon ang pag binabahagian mo ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan, minsan ayaw nang makinig, di ba? Marami tayo na-encounter dyan sa daan. Deadma. Mas ibinabaling nila ang kanilang pakikinig sa ibang bagay kaysa makinig sa salita ng Diyos. So, minsan nababaliwala na, pero pag medyo inaalog na ang sanlibutan ng Panginoon, biglang nanginginig at, Lord, samahan mo ko, iligtas mo ako. Pero sa mga preparation na binibigay ng panahon ng Panginoon sa atin, sabi ko nga, nakita naman natin yan sa history sa Old Testament, maraming panahon, pagkakataon ang binibigay ng Diyos sa tao na pagdating doon sa hangganan, the best example na lang doon sa kay Noah. Gaano kahaba sa tingin nyo? Ilan taong kaya prepare an ark ni Noah? So maraming pagkakataon na pinagbinigyan ang kapaligiran ng lugar na yon. Subalit, baliwala sa kanila. Tinatawanan pa si Noah. Pero nung dumating na, kasi sabi niya, paano makakarating ang tubig dyan? Nasa tuktok ng bundok yan. Ay nung dumating na, saka sila nagkukumahog para pumasok sa ark ni Noah. Kaso ang Diyos na mismo nagsara. So, yan mga ilustrasyon at katotohanan na nangyayari sa Old Testament at marami pang iba na kung dumating sa pagkakataon natin sa kasalukuyan, baka mamaya, ganun din para din tayo yung mga tao nung panahon ni Noah. So, wag naman sana. Kaya sabi ko nga kanina, baka kung maintindihan at maunawaan natin ng mabuti ang masaganang habag ng Diyos sa ating buhay, baka seryosohin na natin ang pagsunod sa Panginoon at hindi nababaliwala. So, purihin ang Panginoon. Unang masaganang habag na ipinagkaloob sa atin ng Diyos dahil sa ating kaligtasan kay Kristo Jesus, ang una doon, ang first point natin, we were born again to a living hope. So, isinilang tayong muli sa isang buhay na pag-asa. So, na-born again tayo. Sabi sa verse 3, Blessed be the God of the Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So, ando doon yung pag-asa, buhay na pag-asa. Kaya tayo na born again dahil doon sa buhay na pag-asa natin, yung pangako na buhay na walang hanggan. So, kumbaga, pinagpala tayo sa ganun dahil tayo ay nakasumpong na sumpungan natin ang Panginoon. So, anong ibig sabihin ng living hope? Ang hope na normal nating nalalaman ay kakaiba sa hope na tinutukoy ni Peter. Halimbawa, ng hope na normal nating nalalaman, umaasa akong makakapagtrabaho ako sa abroad pag makagraduate na ako sa college. Yan yung mga normal na iniisip natin na may pag-asa. Pero di ako nakakasigurado.
Di ba? So, mayroon pang isa. Mawawala na kaya ang COVID-19 virus sa year 2021? Ang sagot mo ay, hindi ko alam. I hope so. O sana. So, wala kang kasiguraduhan. So, hindi ito yung tinutukoy ni Peter dito. Kasi, yan, may pag-asa nga tayo, pero hindi tayo nakakasigurado. So, ang ganitong uri ng pag-asa or hope ay isang pagnanais para sa ilang mga bagay sa hinaharap na hindi mo naman natitiyak kung makakamit mo o mangyayari. So, marami tayong inaasahan pero minsan nga, akala mo sigurado ka na. Minsan kakilala mo na, umalapit mo ng kaibigan, minsan pumapalya. Hindi nagkakatotoo. Kaya minsan, ay hindi na lamang ako aasa sa mga ganon. Kasi wala rin pala, akala ko sigurado na. Pero hindi mo naaasahan. Kahit na mismo ang sarili mo, hindi mo naaasahan. Bakit? Pag sinabi mo lang, nag-set ka ng schedule ng lumalagpas ka pa dun eh. So, hindi tumatama. Pero itong pangako, itong sinasabi ni Peter, kakaiba ito. So, halimbawa naman, ng hope na binabanggit ni Peter, sa 1 Peter chapter 1, verse 13. Set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. So, makikita po natin ito na, kumbaga, ano ba sa Tagalog? Set your hope. Kumbaga, ituon mo ang pag-asa mo doon sa biyaya na pagdating ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kasi sigurado, pag bumalik ang Panginoong Hesus, sigurado nandiyan na. Pagbalik niya. Kaya lang nasa perfect timing nga eh. So, kumbaga sa Tagalog, magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Hesukristo. So sigurado, pagdating ng Panginoong Hesus, yung mga pangako niya sa atin, ay sigurado, matatanggap natin yan. At mawala ng lahat, basta ang buhay na walang hanggan, ay makamta natin. Yun naman ang pinaka-importante sa lahat eh. So, hindi ibig sabihin ni Peter na umaasa tayo pero hindi tayo nakakasigurado na makakamta natin ang inaasahan natin sa Panginoon. Kundi umaasa tayo na lubos na makakamta natin ang ating inaasahan. So, lubos na makakamta natin ang ating inaasahan. Ito ang sinasabi ni Peter. So, ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay lubos na pinaniniwalaan ng lahat ng manunulat sa bagong tipan. Kaya ang utos na umaasa or hope ay ang lubos na pagtitiwala na si Hesukristo ay muling paparito para sa kanyang mga mananampalataya. So ang babalikan niya dito, ang mananampalataya. Maliban dun, wala na. Kasi, di ba sabi kaya nga may rapture eh. So ang ira-rapture lang nun, yung sumusunod. At ando dun ang faith sa kanila, kaya nga ando doon nakareside sa kanila ang banal na espiritu. Kasi ando doon nga yung masasabi natin na we are the temple of the Holy Spirit. We are the temple of God. So, kaya nga sabi niya, yung sumisira sa templong ito ay sisirain din niya. Which is correct. Dahil ang tao mismo na sumisira sa sarili niyang katawan, iyon na yung pagsisira ng Panginoon. Inaalaw ang pangyayari. Kaya, kung nandiyan ang presence ng Holy Spirit sa iyo, may conviction ka. Kaya kung mapapansin natin yung bumaril doon na napapanood natin sa FB, mayroon bang conviction? Wala. So yun, illustration lang po yun. Mapapansin po natin, kung may conviction ka, gagawin mo ba yun? Na alam mo na the enemy cometh to kill and destroy. But sabi ni Jesus Christ, I have come to give you life abundantly. So magka-opposite yan, yung John 10:10, hati. Kaya kumbaga, kung mapapansin natin minsan, di ba, dun sa illustration ni Apostle Paul na gusto mong gumawa ng mabuti pero nagagawa mong masama. So may dalawang naglalaban sa loob ng iyong buhay na halos parehas nung John 10:10. Ando doon yung masama, ando doon yung mabuti, yung verse na yung pinagsama yung dalawa. So mapapansin natin, kaya huwag tayong magtaka na nasa loob din natin, kung bibigyan natin ng mas
pagkakataon, maraming panahon pagkakataon ng sa spiritual, siyang mangingibabaw sa buhay mo. Pag binigyan mo ng more ang fleshly desire mo, yun naman ang mangingibabaw sa iyo. So, sino asan ka ngayon? Ay itong pangako ni Jesus Christ is, this is spiritual, eternal life. So, dapat doon ka ngayon sa spiritual side. Kaya, itong binigay ni Peter na dapat umasa ay lubos na pagtitiwala na si Hesus Kristo ay muling paparito para sa kanyang mga mananampalataya. Praise God. So, ang isa pang halimbawa, sa Hebrews 6:11, kung saan sinasabi rito, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. So ito ang pangako sa Hebrews, ang sinasabi ng Hebrews 11, chapter 6 verse 11, na ito ang ninanais ng yung sumulat nito, and we believe na ito ay si Paul din, na patuloy tayong magsumikap. So ang nakarely dito para mangyari ang lahat sa personalidad ng tao, na kailangan magsikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. So, bawat isa sa inyo. So, this is individual. Ito ay muling pinaalala, hindi ito by group, kundi depende sa bawat isa kung paano ka nagpapatuloy, kung paano ka nagsusumikap para makamtan mo yung buhay na walang hanggan. Minsan marami tayong naririnig na teaching na, total, save na ako. Eh mukhang dapat wala na itong mga teaching na ito. Kung talagang pag oras na na-save ka, tapos na. Hindi. Pagsisikapan mo po yun. Dahil, kumbaga sa mga nag-a-apply nga magpapublish kailangan nila ng 1,000 katao. Yung pala, 7 lang ang kukunin Kasi pipiliin talaga yung kung sino yung karapat-dapat. So dito sa buhay na walang hanggan, sabi nga, iilan lang ang makakasumpong sa daang napakasikip. At kung hindi nga papaiksi ng panahon, pati yung mga hinirang ay baka mapahamak. So, mas matindi pa ang igugutro ng mga mananampalataya kay Kristo sa pagdating ng panahon. Kaya dito pa lang, ihinahanda, piniprepare na ang ating puso, ang ating kaisipan. Hindi natin inaasahan, katulad itong pandemic. Biro mo yon. Tapos ngayon, akala mo, year ng 2021 ay pwede na, may sumusulpot na naman. So, ano ang kalagayan na ba talaga ng mundo? Kaya, ihinahanda tayo ng scripture kung paano natin malagpasan ang mga bagay nito. Kaya anuman ang mga nararanasan natin ngayong pandemic, kawalan, kahirapan, huwag tayong ma-discourage o tumigil sa pagsunod sa Diyos. Magpatuloy tayo dahil sa isang buhay na pag-asa na lahat ng mabubuting bagay na ipinangako ng Diyos sa atin ay Kanyang tutuparin. Kung sa kasalukuyan ay hindi maganda ang kalagayan natin o kalagayan mo, darating ang araw, aalisin ka ng Panginoon dyan at ilalagay ka sa isang mabuting kalalagayan. Mahal ng Diyos ang lahat ng sumusunod sa Kanyang kalooban. Totoo yun. Kasi kung ikaw ay tapat na sumusunod, ano man ang kalagayan mo, hindi yan matitiis ng Panginoon. Kung mapapansin nyo, yung pinili niya doon sa Ehipto, nung nahihirapan na ang mga Hudyo doon, anong ginawa ng Panginoon? Ini-raise up si Moses para siya yung mag-guide para mailabas mula doon sa Ehipto, dalhin sa napakagandang paglalagyan. At yung mga inaral natin sa Bible study, sabi nga doon, 40 years na inalagaan ko kayo doon sa Ehipto. Pinadami ko kayo. Pero nasa kabila ng kahirapan yon. Pero pinadami ng Panginoon. At pinalabas ko kayo, ginaid ko kayo para dalhin doon sa lupang pangako. At sa disyerto, inalalayan, ginaid, hanggang sa yung dadatnan niya ng mga tao ay prepare doon, linupig pa niya yung 7 nations na nandoon sa Canaan, para lang, pagdating ng mga hinirang niya, maayos ang kalagayan.
Pero sa real history, kung mababasa natin, marami ring naiwan na matay doon sa disyerto. Doon sa mga hindi tapat na sumusunod. So yun yung na mapapansin natin. Pero ang pangako ng Diyos, hindi nagbabago. Kasi nakarating sila doon. Ngayon, hindi, makikita natin dito yung kung paano ang Diyos mag-treat sa tao. Hindi kumo nangako siya sa lahat ng tao ay lahat package, makakarating doon sa gusto niyang makarating. Hindi eh. Ando doon pa rin na marami ring pasaway, marami ring hindi sumunod, kaya naiwan sila doon sa disyerto. Ang nakarating lang talaga, yun yung sinasabi ko kanina na yung tapat na sumusunod sa kanyang kalooban. So paano tayo magkaroon ng lubos na katiyakan na gagawin ng Diyos ang lahat ng kanyang ipinangako sa atin? Pointin natin through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So alam natin ito, na-resurrect na ang Panginoong Jesus, namatay siya at nabuhay muli. So may katiyakan. Di ba? So sa mamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus at napatunayan ng scripture na nababasa natin, marami nagpapatunay nito na namatay ang Panginoong Jesus at nabuhay muli. So kaya nakakasigurado tayo, nagkakaroon tayo ng katiyakan na mangyayari lahat na sinasabi ng scriptures. So dahil sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ito ay isang katibayan na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. So sabi sa 1 Corinthians 15 verse 3 to 7, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan, verse 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Sa verse 6, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. So, may pruweba na na-resurrect ang Panginoong Hesus. So, yung pangako ng Diyos ay may katiyakan. Amen. So, lahat ng mga apostol ay nasaksihan ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ito ay katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Sabi sa 1 Corinthians 15, 20 to 23, ngunit sa katunayan si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon na din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Verse 22, sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Verse 23, ngunit ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagpaparito niya. So, umaasa ba tayo na mangyayari yan? Praise God. Kaya huwag tayong mag-aalinlangan sa pagsunod sa Diyos dahil meron tayong buhay na pag-asa na siguradong gagawin ng Diyos ang kanyang mga ipinangako sa atin, lalong-lalo na sa buhay na walang hanggan. Si Abraham at napawalang sala dahil sa kanyang lubos na pagtitiwala, natutuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Romans chapter 4, verse 21 to 22. Lubos siyang naniwala, natutuparin ng Diyos ang ipinangako nito, kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y itinuring na matuwid ng Diyos. Si Mary, dahil sa kanyang pananalig sa Diyos, ay nagsilang ng anak. Kumbaga, nagsilang ng anak na kumbaga si Mary, naniwala na tutuparin ng Diyos ang pangako sa kanya. Dahil sa kanyang pananalig sa Diyos ay
nagsilang ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nangyari ito dahil sa nananalig si Mary sa salita ng Diyos. So kung mapapansin nyo, ang pananalig ni Mary ay nagkaroon ng katuparan. So, di ba kinausap siya ng anghel na siya'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nag-hover sa kanyang buhay at ando doon, nagkaroon siya, si Jesus Christ na ang ibinunga doon. So, sa Luke chapter 1 verse 38, sumagot si Mary, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos umalis na ang anghel. So, unang masaganang habag na ipinagkaloob ng Diyos sa atin dahil sa ating pananalig sa kanyang bugtong na anak ay ang buhay na pag-asa o living hope. So, ito yon ang binigay, yung nabanggit ko kanina, na ito ang binigay sa atin ng ating Panginoon, yung pananalig sa kanyang bugtong na anak para magkaroon tayo ng pag-asa or living hope. Sabi sa Hebrews 10, verse 23, "Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin." So, magpakatatag tayo kasi tapat ang nangako. Hebrews 10:23. So, pangalawang naidudulot sa atin ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus, we were born again to obtain an inheritance reserved for us in heaven. So, binigyan tayo, na born again tayo para makamta natin yung inheritance na yan, yung mana natin doon sa kaharian niya. Isinilang tayong muli para magmana ng kayamanang ihinanda ng Diyos sa langit para sa atin. Nasa verse 4 yan. So, sabi sa verse 4, to obtain an inheritance which is imperishable, ito po yung text natin, and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you. So verse 5, who are protected by the power of God through faith for our salvation, ready to be revealed in the last time. So makita po natin itong inheritance, imperishable and undefiled, hindi nasisira, kumbaga hindi nagbabago, hindi naluluma, undefiled and will not fade away. Ito po yung nakahanda, naka-reserve sa atin, para sa atin, doon, pagdating natin doon. At protected ito, sabi sa verse 5, who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. So, protected po ito. Kaya nakahanda. Kumbaga, nakaprepare na sa iyo yan. Individual ay mayroon tayong matatanggap doon. Nasa sa atin na lang yung kung pagsisikapan natin na mapasa atin yung pangako ng Diyos na yon. Kaya, huwag natin pabayaan ang pagsunod natin sa Kanya. Sa point A, what is our inheritance reserved for us in heaven? Anong mamanahin natin kayamanang inihanda ng Diyos sa langit para sa atin? So makikita natin, siguro naman sa pagbabasa natin, walang iba, ang una nating mapapansin dyan, our salvation. Na that is ready to be revealed in the last time. In our inheritance reserved for us in heaven. Ang ating kaligtasan na nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon ay ang kayamanang mamanahin natin sa langit. So yun yun. Yun yun ang nakahanda para sa atin. Ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, yung paglalagyan natin doon sa lugar ng ating Panginoon. So sabi sa chapter 1 verse 30, nabanggit ito ni Peter na grace o biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa oras na mahayag na ang Panginoong Jesus. So ando doon si grace. So ang mana natin sa langit ay patungkol sa lahat ng ating kaligtasan dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. So napakaganda. So sa point B natin, ang ating mana kay Kristo ay may apat na mga katangian na nakakahigit sa anumang mana sa mundong ito. So mayroong apat na kumbaga lamang na lamang
sa mga mana natin sa ating mga magulang. Pero itong mana natin na mamanahin natin doon sa buhay na walang hanggan ay kakaiba. Ang mana natin, una, ay imperishable, hindi nasisira ito. Itong mamanahin natin, hindi nasisira. So baka ang mana natin sa langit ay hindi napapailalim sa kamatayan, pagkabulok, o katiwalian. So iba ito. Kagaya kay Kristo, si Kristo ay hindi masisira. Ang kanyang katawan ay hindi nabulok at ang kamatayan ay hindi maaring hawakan siya. Kumbaga tayo ay may mamamatay pa. Si Jesus Christ, nalagpasan ito, kung mapapansin nyo. So, yung nabubulok ay hindi na nabubulok. Nagkaroon siya ng glorified body. Siya ay nakaupo sa langit, sa kanang kamay ng Diyos, na namamagitan para sa atin. Ang salita ni Kristo ay hindi masisira. Sa pamamagitan nito, tayo ay muling isinilang sa kaharian ng Diyos. Ito nagpapaalala sa atin, base kanina dun sa binigyan tayo ng salita na ito ng pag-asa. So, kakamtan natin ang isang kaharian na hindi mauuga or masishake ng anumang bagay at kung saan ni ang mga tanga or kalawang ay hindi kayang sumira dito. So, mapapansin po natin. Pangalawa, undefiled, walang kapintasan. Ang mana natin sa langit ay hindi pwedeng kapitan ng pagkasira o gawing hindi malinis dahil sa kasalanan. Ito ay dalisay, banal at perpekto. Ang ating tagapagligtas na si Kristo ay perpekto. Inilarawan siya ng Hebrew 7:26 bilang isang mataas na saserdote, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan at itaas ng kalangitan. Ang langit ay dalisay, banal at perpekto. So kaya nga, kung mapapansin natin, gano'n na lang katindi yung kumbaga filtrated talaga yung makakalusot doon sa ano na yon, sa buhay na walang hanggan, na ang Diyos ay may mga ihinandang pangako. Kaya dito, dumadaan tayo sa process. Kaya ngayon, kinakanta natin na purify my heart. Diba? Kumbaga katulad ng isang gold, ilang process, 7 times purification para malipat ka doon sa lugar na yon. So, hindi doon kung dito sa atin may pakiusap, sa lupa may pakiusap, pwede na yan. Pero doon sa Panginoon, wala talaga. Mahirap. Kumbaga, hindi pwedeng ibang gumawa para sa'yo. Kung mga assignment lang sa school yan, pwede mo ipagawa sa iba. Tuwan-tuwa ka kasi lusot ka na doon. Pero dito sa Panginoon, hindi, ikaw talagang gagawa . Hindi pwedeng ibang gumawa para sa kaligtasan mo. Minsan, yan ang naituturo sa atin na parang yung mga paniniwala natin nung una, kala natin ibang gagawa ng kaligtasan para sa atin. Of course, si Jesus Christ lang ang unang gumawa para maligtas ang tao. Pero para ma-fulfill ang kaligtasan para sa atin, kung ano ang sinasabi ni Jesus Christ ng Panginoon, o kung ano nasabi ng Scripture na gagawin natin, yun lang ang makakapag-guide sa atin para makamta natin ang buhay na walang hanggan. At siyempre, ang resulta, yun ang pinaka-realidad na nagmanifest yung mga inaaral natin sa Scripture. Kasama yun . May gawa at may faith, lahat na. At alam ng Diyos ang performance ng buhay natin sa harapan niya. So, doon ka lang at the last hour, doon mo malalaman at doon mo makakamtan kung ikaw talaga ay kasama doon. Dito, pinapakita na sa ating mga inaaral sa Scripture na pag ginawa mo naman talaga yon, kasama ka doon. So, ikaw naman na nakakapagdesisyon, ikaw naman nakakaalam sa sarili mo kung nagagawa mo talaga yon o hindi. Kaya nga, ando doon ang grace, ang muling tsansa na minsan, failure tayo, pero naisa sa katuparan natin. Kumbaga, dahil sa pananampalataya, biro mo, binigyan ka na ng grace, binigyan ka na ng faith. Ano pa ba ang hahanapin mo? Lahat na kaparaanan, lahat na kailangan mo para malagpasan mo yung mga bagay na yan, kumpleto
So talagang pag hindi mo may sa katuparan yan, ayaw mo talaga. Yun lang yun. So sabi sa Revelation 21 verse 27, at walang marumi at sino mang gumagawa ng kasuklam-suklam at pagsisinungaling ay hindi papasok dito. Kundi iyaon lamang na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ibig sabihin, yaong ginawang matuwid at banal sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So speaking, napag-usapan natin yung tungkol sa nakasulat sa aklat ng buhay na sabi nga ni pag-usapan natin kagabi. Sabi nga ni Moses, Panginoon, kung ganun yun, kung hindi mo kami sasamahan, alisin mo na lang ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Sabi ng Panginoon, hindi. Kung sino ang hindi sumusunod, siya ang aalisin ko. So nakipagbargain pa doon si Moses, di ba? Ako na lang, Panginoon. Siguro napuno na si Moses. Ako na lang. Mas mabuti pang wag mo na akong isama dyan sa listahan. Hindi, sabi ng Panginoon. So maraming listahan. Okay lang dito. Kung dito ito sa election, pwedeng palitan eh. Dito hindi mapapalitan eh. Kasi nga, walang doon. Walang corruption sa kaharian eh. Kaya napakahirap. Kumbaga, kung talagang siseryosohin mo, mapapadali yun kasi binibigyan ka naman ng lahat ng kailangan mo para makamtan mo yun. Ang Panginoon kasi, pag siniseryoso mo, ayan lahat ng kailangan mo, tutulungan kita para makamtan mo yun. Pero pag hindi mo siniseryoso, di ka naman nagsiseryoso. Alam ko naman, di ka interesado dyan eh. Bakit pa kita bibigyan mga kailangan mo para pagpatuloy yan? So, verse number 3, will not fade away. Ito yung mga klase na kung bakit higit na lamang isa yung mamanahan natin sa heaven. Itong pangatlo, will not fade away. Di kukupas. Sa mundo, ang lahat ng napapailalim sa pagkupas upang unti-unting mawala o mamatay, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay nahuhulog. Ngunit ang ating mana kay Kristo, sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 24, ngunit ang ating mana kay Kristo ay hindi kabilang sa sanlibutan ito, hindi kailanman kukupas. Pang-apat, reserved for us in heaven. Doon talaga riniserba sa wala talagang makakakuha nun. Inihanda na ng Diyos para sa atin. Ang mana natin sa langit ay nakahanda na para sa atin. Nananatili itong ligtas sa langit kung saan ang mga magnanakaw ay hindi pwedeng makapasok o magnakaw. Sabi sa Matthew 6:20, ito ay espesyal na itinatago para sa atin. Ang ating bahagi ay hindi pwedeng ibigay sa iba. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang kanyang banal na espiritu bilang isang pangako, isang paunang bayad, isang garantiya na matatanggap mo ang iyong pag-aari kay Kristo. So, kumbaga binigyan ka muna ng paunang bayad, yung banal na espiritu. Nandun sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22 at sa Epeso chapter 1 verse 13 to 14. So, panglima, protected by the power of God through faith. Verse 6 ng ating text. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos ang ating mana sa langit, ang ating kaligtasan. Sabi doon sa verse 6, in this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. Kahit na marami tayong mga nararanasan, mga pagsubok sa buhay, kahirapan, pero yung pangako niya na yan ay protektado by the power of God through faith. Pagdating ng panahon, kaya nga kailangan malagpasan natin itong mga pagsubok sa atin sa araw-araw para makamtan. Gano'n naman talaga ang tao eh. Kung gusto mong makamtan ang isang bagay, huwag kang susuko. Kahit sa pag-aaral. Parang gusto mong makatapos ng iyong pag-aaral, huwag kang sumuko kahit na mahirap.
ang iyong kinakaharap sa pag-aaral mo. Ganon din kung may plano mo sa, halimbawa, gusto mo magpatayo ng malaking bahay, kaya ka nag-abroad. Minsan gusto mo nang mag-resign dahil sa hirap ng ginagawa, pero naiisip mo, gusto ko kasing mapatapos muna yung bahay na aking pinaplano at mapatapos ko muna ang pag-aaral ng aking mga anak. Kaya kahit na super hirap ng kinakaharap mo, napagtsatsagaan mo pa rin yung klase ng trabaho na yan. Minsan kahit na halos ginaganon ka na ng amo mo, ikaw halos nagtsatsaga pa rin. Why? Dahil nga gusto mo makamtan yung gusto mo mangyari sa pagdating ng panahon. So the same, dito sa buhay na walang hanggan. Kung gusto mo talagang masumpungan ang buhay na walang hanggan, kahit anong dinaranas mo dito sa ibabaw ng mundo, magtsatsaga ka dyan. Dahilan lang gusto mo makamtan ang buhay na walang hanggan. So sabi sa verse 7, so that the fruit of your faith, dito sa text natin, sa verse 7, being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Sa verse 8, and though you have not seen Him, you love Him. And though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy, inexpressible and full of glory. Verse 9, and obtaining as the outcome of your faith, the salvation of your soul. So sabi sa verse 6, dapat daw natin itong ikagalak na iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. At kahit man dumaan man tayo sa mga pagsubok ng buhay, makakaasa tayong nasa sa atin pa rin ang pag-iingat ng Diyos. Pinapangyari lamang niya ang mga bagay na mangyari sa atin para tayo ay subukin kung talagang tapat tayo sa ating pagsunod sa Kanya. Kaya yung mga nararanasan natin, part yan talaga na tinitingnan kung talaga'y tapat ka rin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At pag napatunayan na tapat ka sa iyong pagsunod sa Diyos, ikaw ay papapurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. Kagaya ng ginto, pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay, gayon din naman ang iyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ikaw ay talagang tapat. So, di ba napakaganda? What a wonderful inheritance. Sabi nga, no wonder. Sabi ng Titus chapter 2 verse 3, calls the appearing of Christ our blessed hope. So, napakaganda po ng pangako ng Panginoon. So, kung isasama rin natin na ito, in summary sa ating mga napag-aralan, what does salvation in Christ bring to us? Ano ang naidudulot sa atin ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus? Una, we were born again to a living hope. Kumbaga sa pointin natin, ano ang katibayan na we were born again to a living hope? Ang kasagutan doon, through the resurrection of our Lord Jesus Christ. Pangalawa, what does salvation in Christ Jesus bring to us? Ano ang naidudulot sa isang kaligtasan mula kay Kristo Jesus? So ang doon, we were born again to obtain an inheritance reserved for us in heaven. Ano itong inheritance? Ito ay ang ating kaligtasan. Our inheritance is our salvation ready to be revealed in the last time. So anong apat na katangian ng ating mamanahing kayamanan o katangian ng ating kaligtasan sa langit? Ito ang katangian niya, imperishable, hindi nasisira, undefiled, walang kapintasan, will not fade away, hindi kukupas, reserved for us in heaven, ihinanda ng Diyos para sa atin. Number 5, protected by power of God through faith. So, napakaganda na ihinanda ng Panginoon para sa atin. So, sa ngayon, nakita na natin, nalaman na natin ang napakasaganang biyaya ng Diyos sa mga nakikipag-isa kay Kristo. Ano na ang magiging pananaw natin sa ating kaligtasan? Mas lalo pa ba nating
pagsisikapan na masunod ang kalooban ng Diyos o mananatili tayong baliwala lang ito? O sabi nga sa iba, yung mga sinisira natin ay mananatili silang bingi sa salita ng Diyos. So, nasa sa tao ang desisyon. Nasa sa atin ang desisyon kung yan ay bigyan natin ng halaga o pahahalagahan natin. Pero sa ayaw man natin sa gusto, yung ibang magbibigay ng halaga ay makakamtan nila itong pangakong to. So, doon sa nababaliwala yung kanyang mga pangako, ay ganun din ang matatanggap nila sa uli. So, nagpasalamat tayo dahil hindi nagkulang ang Panginoon sa pagpapaalala sa atin. Gaya na lang, tuwing Pasko, paulit-ulit na ipinagdidiwang natin ang Pasko. Ito ay patuloy na paalala ng Diyos sa kanyang layunin kung bakit ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ito ay upang iligtas tayo sa kasalanan at manahin natin ang kaligtasang napakaganda para sa mga magtitiwala sa Kanya. So, at naway, ang ating desisyon sa tuwi nating naririnig ang salita ng Diyos ay ang magtiwala sa Kanyang mga salita at sundin ang Kanyang kalooban. Wala po tayong pagsisisihan kung tayo ay susunod sa Diyos. Pero malaking pagsisisi kung hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos. So, tuwing dumarating ang Pasko, ay dapat ang focus ng tao doon sa birthday celebrant. Ano ba yung dinala niya dito sa mundong ibabaw? Ay kaso nabaliktad, di ba? Minsan, parang lagi ko nga sinasabi diyan, for example, yung tatay mo ay may birthday. Tapos ang dapat doon, ang pasayahin mo ay ang tatay mo, maalala mo yung mga mana. Ang nangyayari, iimbitahan mo yung mga kaibigan mo, nandoon kayo nagsasayahan sa isang lugar, ang tatay nyo, nababaliwala. Pero kanino ba yung pagkakataong yun? Di ba sa may birthday celebrant? Pero ang tao ay busy sa kanya-kanyang hindi naman siyang may birthday. Ganun na nangyayari ngayon sa Pasko. Ang tao puro busy, hindi naman sila yung may birthday doon. Dapat sana ang pinapapurihan yung talagang may birthday. Sino ba? Si Jesus Christ. O ano dapat ang maalala? Katulad nito, yung mga narinig natin ng salita na. Pero ang iba, busy sa kanilang mga sarili, pero hindi nila nabibigyan ng atensyon yung real na may takda ng celebration na yon. So, minsan, ito yung mga naaral natin ng mga kapanahonan na sa kasalukuyan ay itinatama lang natin. At siguro naman, alam naman natin na kung sino talaga ang may birthday. Alam naman natin kung tayo ay nagbe-birthday, tayo ay, kumbaga, tayo ang attention, tayo ang focus doon, tayo ang objective ng kung sino yung may birthday. Ay nangyayari ngayon hindi naman si Jesus Christ ang lumalabas na may birthday. Pinalitan pa nga Nilagay si Santa Claus. Si Satan Claus sabi ng So, yun ang pinalit. So, kaninong attention na baling? Sino ang nag-credit? Hindi na si Jesus Christ. Ang nag-credit na si Santa Claus. Ang nag-credit na yung mga tao na nagpapanggap na. So, dapat hindi mangyari to. Itong paalala natin, paalala ng salita ng tuwing darating ang Pasko, reminder ito na binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa kaligtasan natin. At dapat doon ang bigyan natin ng atensyon. Reminder ito sa atin na isinilang ang Panginoong Jesus for our salvation. Yung salvation, yung buhay na walang hanggan. Yung sinabi kay Peter na, kay Paul na ni-reveal sa kanya, the mystery. So, yun po ang dapat matuunan, mabigyan natin ng pansin. Every time, sabi nga, ang Kristiyano ay araw-araw Pasko. Dahil you are celebrating Jesus Christ na nare-rebirth doon sa puso mo, sa isip mo. Dahil ikay nagkakasala, binabago mo yung buhay mo. Kaya araw-araw Pasko. So dito po tayong magtatapos.
At Merry Christmas sa lahat. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka, Ama, sa iyong paalaala muli sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng iyong mga salita. At sa araw ng Pasko, walang ibang dapat makilala, maitaas at mabigyan ng atensyon kung hindi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan, yung kaligtasan na aming matatanggap pagdating ng tamang panahon. Purihin ka dahil binibigyan mo kami ng gabay, ng katatagan upang makamta namin yung mga magagandang pangako na ihinanda mo para sa buhay ng bawat isa. Salamat, Ama, dahil binigyan mo kami ng panahon upang pakinggan itong mga paalala mo sa amin. At salamat din dahil ando doon yung pag-iingat mo sa buhay ng bawat isa. Patuloy ko pong itinata sa iyo na ang bawat isa na narito, patuloy mo kaming samahan. Let your Holy Spirit be upon each one of us na sa anumang kinakaharap, kakaharapin namin. Naniniwala po kami, Panginoon, na malalagpasan namin kung ano man ang kakaharapan namin sa mga darating na pagsubok sa aming mga buhay. At patuloy namin inaangkin ang iyong kapangyarihan, ang gabay ng Espiritu Santo, at ang mga anghel mo to charge over us, ahead of us, na ang buhay namin ay laging an overcomer, Panginoon. We claim your victory in our lives. Binabalik namin ang kapurihan, kadakilaan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. At